Nox was breathing heavily as Axevella, who was snake on top of him, kissed his chest all the way up to his neck. He groaned when she bit the sensitive part of his neck. Ax, narinig at naramdaman ni Nox ang mahinang pagtawa ni Axevella. Tumigil ito sa paghalik sa leeg niya at humiga na lang sa ibabaw niya. Niyakap naman niya ito para mas maramdaman pa ang balat nito sa kanyang balat. Her bare breast felt good against his snake chest. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan ng dalaga na malamang ay kasing init din ng sa kanya dahil katatapos lang nilang gawin iyon. You know, you just fulfilled a college student's fantasy about sleeping with a teacher. Tumango si kumunat noon ni Nox. You fantasize about sleeping with a teacher? Tumango si Axevella. May pili ang ngiti sa mga labi. Yes, ever since I found out that you become an educator, ikaw lang ang pinagpapantasyan kong teacher. Natawa si Nox. Kayang-kaya siyang paikutin ni Axevella sa palad nito at hindi siya nagrereklamo. Mabuti naman kung ganon. Akala ko good boy ka, Nox. May itinatago ka palang wild side. You should buy me a new pair of underwear pagkatapos mong punitin oo na, sansala niya. Sa panunukso ni Axevella, nag-iinit ang mga pisngi. Hindi naman niya sinasadyang punitin ang panloob nito. Hindi lang siya nakapag-antay na makarating na sila sa kwarto niya dahil, well, he had needed and wanted her so badly for so long. Pero nakagati ka naman Nag-angat ng tingin ng dalaga. May pilang ngiti sa mga labi nito. Hindi ka pa rin ba makaget over na I was on the top the first time we made love? Eksaheradong sumimangot si Nox. I feel emasculated. Natawa lang si Axevella, saka bumangon para halikan siya sa mga labi. Kumilo si Nox para pagpalitin ng pwesto nila nang hindi pinuputo ng halik, kaya ngayon siya na ang nakakubabaw sa dalaga. Pinagapang ni Nox ang halik sa leeg ni Axevella, pababa sa collarbone nito. Muli, inangkin niya ang mga labi ng dalaga habang ang isang kamay niya ay natagpuan ang pagitan ng mga hita nito. She was ready for him again. Bumaba ang mga halik niya sa dibdib nito. He gently sucked and licked one nipple while his hand played with her the other. Axevella's moan made him hard again. He found it hard to get enough of her. Gumapang ang mga labi ni Nox pababa sa tiyan ni Axevella at pababa pa. Hanggang sa matigilan siya nang makita ang maliit na tattoo. It was a small infinity symbol tattooed on her left hip. Hindi niya yun napansin kanina dahil masyado siyang nasabik sa dalaga. Isa pa, ito ang nakakubabaw sa kanya kaya siguro hindi niya yun nakita. Sa totoo lang, noon ay napapailing si Nox sa mga babaeng may tattoo. But as he grew older, he realized that every mark on a woman's body had a meaning. At interesado siya malaman kung anong kwento sa likod ng tattoo na yun ni Axevella. An infinity symbol? Nakangiting tanong niya nang mag-angat ang tingin sa dalaga. Is this the other tattoo you were talking about before? Tumango si Axevella. Do you find it too cheesy? Umiling siya, but why that symbol? Well, I'm still a woman. Sino ba namang babaeng ayaw sa forever, di ba? Namula ang mukha ni Axevella. She looked embarrassed and it was too cute. Nagpatutuo ko ng infinity symbol sa katawan ko to remind myself that someday, I'm going to find a man who's going to stick with me, whether I am a good or a bad girl. Suddenly, a future with Axevella flashed before his eyes. Hindi alam ni Nox kung bakit bigla niya naisip na siya ang lalaking tinutukoy ni Axevella. Maybe because right now, he could see himself being with her only for the rest of his life. Pero hindi muna niya yung sasabihin sa dalaga. Ayaw niya malaman ito kung gaano nakalalim ang nararamdaman niya dahil ayaw niya itong takutin. Isa pa, masyado pa siguro maaga para isipin ang hinaharap. Ang mahalaga sa ngayon, sigurado na siya kay Axevella. Tumaas uli si Nox para huli ng mga labi nito. He kissed her slowly and gently this time.
That someday has come, Ax. Bulong niya sa pagitan ng mga halik. I will be your infinity. Natawa lang ang dalaga. Nox, wag mo akong bulahin. Kailangan ko pa rin umuwi na maaga ngayong gabi. Ngumiti ng pilyo si Nox. Your tattoo looks sexy. It turns me on, baby. I'm not letting you go home after one more round with me on top this time. Naku iho, pasensya na kung kailangan mong umabsent sa klase mo para lang ihatid ang anak namin. Ang titulol din mo kasi busy sa trabaho, hingin pa umanhin ng mami ni Axevela kay Nox. It's okay tita, sagot ni Nox. We just had our quiz last week kaya siguradong wala kaming gagawin ngayon. Kumukuha kasi si Nox ng master degree sa graduate school kaya kahit history instructor ng binata, estudyante pa rin ito. Nakakagulat nga na kahit abala ito sa pag-aaral at pagtatrabaho ay nakakapaglaan pa rin ito ng oras para sa kanya. Tulad ngayon kasi ang final interview ni Axevela sa FAF at ang daddy niya dapat ang maghahatid sa kanya. Pero may breakfast meeting ang ama niya sa mga kliyente nito sa Tagaytay kaya hindi siya maihahatid. Sinabi naman niya sa mami niya na kaya niya mag-commute pero hindi ito pumayag. Sa halip ay tinawagan si Nox na papasok saan sa klase nito sa graduate school. Nangalumbaba si Axevela sa armrest ng sofa habang pinapanood si Nox na nakikipagbulahan sa mami niya. Nakita pa niya ng kuruti ng mami niya sa pisngi ang binata bago umakyat ang ina sa ikalawang palapag ng bahay. Bakit umakyat si mami? Tanong niya kay Nox nang umupo ito sa tabi niya. May ibibigay raw sa akin. Binilhan daw kasi niya ng necktie si Tito Rolden nung nakaraan. Kaya naisipan niya bilhan din ako. Token of gratitude daw kasi inaalagaan kita. Tumaas ang kilay ni Axevela. Saka kinurot si Nox sa pisngi na ikinarereklamo nito. Akala mo kung sinong cute at mabait? Kung alam lang nila mami at daddy ang ginagawa mo sa akin sa kama, ewan ko na lang kung welcome ka pa rin dito. Hindi naman siya sinasaktan ni Nox. Tinutukso lang niya ang binata. He was actually good at sex. So good that he always made her scream in pleasure every time they made love. Pero kung titingnan ng maamo at boyish ng ngiti ng binata, mukha itong inosente na walang mag-aakalang wild ito sa kama. Stop pretending to be a good guy, Nox. Pabulong na tukso ni Axevela sa binata. You're actually a sex god, aren't you? Don't seduce me, Ax. Paungol na reklamo nito. Sige ka, baka hindi kita sa interview mo maihatid. Natatawan lumayo siya rito. Anyway, I have a gift for you. Excited na sabi ni Nox saka lumuhod sa harap niya habang may hawak na kahita. Napasinghap si Axevela. Nox, no. Don't propose to me yet. Hindi pa ako nakakagraduate. Natawa lang ang binata. Hindi pa ako magpo-propose. Nag-iinit ang kanyang mukha pero dinaan na lang niya sa tawa ang pagkapahiya. Sorry, huwag ka kasi lumuluhod na may kahit ang hawak. Umiti lang si Nox. Binuksan nito ang kahita na naglalaman pala ng bracelet na may butterfly pendant. This is just an anklet. Oh, anklet. Akala ko bracelet. Napapangiti si Axevela. Simple ang anklet pero elegante tignan. This is so beautiful, Nox. I know, so I thought this will fit you perfectly. Nakakingiti sabi na binata. Saka isinuot ang anklet sa kanan niyang paa. I hope this gift of mine will serve as a lucky charm. Galingan mo sa interview mo ha. No good luck for me? Nakalabing tanong niya. Tumayo si Nox. Itinuko ng mga kamay sa likod ng sofa at yumuko para magkarapit ang mga mukha nila. Hindi pa kita i-good luck kasi wala ka pa naman ginagawa para makuha ang dream job sa dream company mo. After you give your best in that interview, saka lang kita i-good luck for positive result. Napangiti si Axevela sa katwiran ni Nox. Fair enough. He kissed her lightly on the lips. I love you. I'll be out this weekend, sabi ni Axevela kay Nox habang nagluluto siya ng pancake para sa agahan nila. Maaga niya binulabog sa bahay nito ang binata dahil sinusulit niya ang araw na magkasama sila bago siya magbakasyon kasama ng mga magulang. Pupunta kasi kami ni na mami at daddy sa Tagaytay bilang celebration dahil natanggap ako sa FAF at dahil alam kong mamimiss mo ko, I'll be staying here at your place for the whole day. Is it okay? Hindi ka ba hahanapin ni na tito at tita? No? Nagpaalam naman ako sa kanila mag-celebrate tayo ngayon. Kaya alam nilang magkasama tayo the whole day.
But I need to get home early tonight. Magdi-dinner kasi kami kina mami at daddy kasama sina lola at lolo. You can join us para naman mamit mo ang grandparents ko. Okay lang, sagot ni Knox. Saka siya niyakap mula sa likuran. Ipinatong ang binata ang baba sa balikat niya. Hindi ba ako makakaabala sa family dinner niyo? Umiling si Axevela. No, you're already a part of their family, Knox. Oh, that's sweetest thing that you've said to me so far, baby. Pinupog ni Knox ang halik-alik at balikat niya. Natawa siya dahil nakikiliti sa ginagawa nito. Knock it off, Knox. Patapusin mo ako sa ginagawa ko. Pinakawalan naman siya na binata kaya ipinagpatuloy niya ang pagluluto ng pancake habang inaayos nito ang mesa. Nang makapaghain, kumandong siya kay Knox. Kahit may iba na maupuan. She just wanted to stick to him for the rest of the day. Hindi nagreklamo si Knox. Komportable pa nga nakahawak ang isa kami nito sa bewang niya habang sinusubuan niya ito ng pancake. Hindi kasi makakain ng maayos sa binata dahil nakakandong siya dito. So she just fed him instead. Syrup? Tanong ni Isabella. Yes, please. Hintayin siya ni Knox sa paglalagay ng syrup sa pancake nito ay ikinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito at siniil siya ng halik sa mga labi. At para matugunan na maayos ang halik ng binata, nag-iba siya ng posisyon at pumihit siya paharap dito. Alam na niya kung anong gagawin nila ni Knox buong araw. Nag-vibrate ang cellphone ni Axevela sa bulsa ng kanyang shorts. Pinutol niya ang paghahalikan nila ni Knox para tingnan kung tinatawagan na ba siya ng parents niya. Pero ibang pangalan ang nabasa niya sa caller ID, Jackson. Kumunot ang noo ni Knox, halatang nagsiselos. Ayaw naman ni Axevela na sirain ang araw nila ng boyfriend niya kaya sa halip na sagutin ang tawag ni Jackson, in-off na lang niya ang cellphone. Hindi pa ba alam ni Jackson na may boyfriend ka na? Nakakunot noong tanong ni Knox, selos na selos. Inunat ni Axevela ang kunot na noon ni Knox gamit ang kanyang daliri. Well, I haven't talked to him for weeks. Kaya akala ko titigilan na niya ako. Saka hindi ko naman kailangan sabihin sa kanya na tayo na kasi wala naman kaming relasyon. We just went out a few times. Still, you have to tell him para hindi na siya umasa at para hindi ka na niya kulitin. You can talk to him but just to tell him about us at dapat kasama mo ko. Tumango siya. Si Jillian ba alam na may girlfriend ka na? She called me up last time. Nasabi ko lang sa kanya pero mukhang ayaw niyang maniwala. Sumimango si Axevela. Tinawagan ka ni Jillian? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hanggang ngayon ba nagkakausap pa rin kayo? Dumaan ng panik sa mga mata ni Knox dahil sigurado yon sa outburst niya. Bumaba ang mga kamay nito sa baywang niya na para bang inaalo siya. Relax baby, hindi na kami nag-uusap ni Jillian. The last time she called me was last week. At kinausap ko lang naman siya para ipaalam sa kanya may girlfriend na ako. Naiinis pa rin si Axevela kaya tumayo siya mula sa komportableng pagkakaupo sa kandungan ni Knox. Saka nagpunta sa sala. Nagsiselo siya. Oo, pero hindi naman siya nagagalit dahil doon. Ang totoo, natatakot siya. Iniisip niya ngayon kung kailangan ba niya ipagtapat kay Knox kung sino si Jackson at Gillian sa buhay niya bago pa yung malaman ni Knox sa ibang tao. Total, kinalimutan niya ang pagiganti sa kambal. Ang gusto na lang niya maging masaya sila ni Knox. Pero natatakot si Axevela na magiging reaksyon ni Knox kapag nalaman na binata kung bakit pinipilit niya ito noon na makipaglapit kay Jillian. Tumabi si Knox sa kanya. Inakbayan siya at kinabig palapit dito. Pwede ako magpalit ng number para hindi na ako matawagan ni Jillian. Though she didn't call me up anymore after I told her I already had a girlfriend. Lumabi si Axevela. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit siya tinutopak. Pero nakakatunaw ng inis na nilalambing pa rin siya ni Knox kahit na wala na sa katwiran ng pag-iinarte niya. Bumuntong nga si Axevela para humugot ng lakas ng loob. Ipagtatapat niya ang tungkol sa lalaking na nakit sa kanya noon. Ang tungkol kay Jackson. Knox, naalala mo ba yung first love ko? Shh! Let's not talk about our exes anymore. Let's make it our rule number 1. Nilingon niya ito. Are you sure? Ayaw mo nang malaman ng tungkol sa past relationship ko? Umiling si Knox. I don't care about your past. I only care
that you're here with me now and that you're finally mine. Natunaw na naman ang puso ni Axevela. Siguro nga hindi nila dapat ungkatin pa ang nakaraan. Napanatag siya sa ideyang hindi na niya kailangang ipagtapat ang tungkol kina Jackson at Jillian. Okay, let's go out para makabawi naman ako sa'yo dahil napasama ko ang loob mo. Saan naman tayo pupunta? Guluhin natin ng Pokalan siblings. Nakangiting sagot ni Knox.